General, sir, yung pong sinasabi ninyo na kung tama ang pagkakaunawa ko, hindi na magtatao sa mga presinto, community precinct o ano man po, substations, ang mga pulis kung hindi magpapatrolya. Paano pong implementasyon nun at yung nga pong panawagan ng iba na pinakamainan talaga ay crime prevention? Yes, Manong Ted. Alam mo, ang stations kasi may mga functions yan eh. Mm-mm. Ang pinaka-importanting function ng station ay ang investigasyon. Okay? So, pag ang isang nakita niyong facility, substation man yan, outpost man yan, PC, Police Community Precinct man yan, at walang investigasyon dyan, at yan ay naging tambayan lamang ng pulis na naghihintay ng responde, at pagkatapos pag may mahuli sila, dadalhin pa rin naman nila sa headquarters nila, eh dapat isarado na ang police station na yan. Walang gamit. It makes no sense. So, mas gusto natin na yan ay nakasarado at ang mga pulis ay nasa labas at nagpapatrolya. Ang ating magiging mantra dyan is essentially, ang gusto ko dyan is may parating talaga at mai-inculcate sa ating mga kababayan na huwag nyo nang hanapin ang pulis sa mga presinto sapagkat sila ay nasa inyo ng mga telepono. Dial 911, darating sila sa loob ng 5 minuto. Yan, 5 minuto muna. Mm-hmm. Sige po, bago yung 5 minuto na yan na issue po ng responde ng mga pulis, doon po sa paano ngayon yan, ano yung instruction sa mga regional directors natin, mga commanders natin, doon sa mga may existing ngayon na mga substations? Paano po ang kanilang diskarte ngayon? Ginawa ko na dati sa Quezon City yan, Manong Ted. Sinarado namin, nilagyan namin ng tarpaulin. Huwag niyo na pong hanapin ang mga pulis dito sa lugar na ito. Wala na po sila rito. Sila ang nagpapatrolya sa kalsada. Kung kailangan niyo sila, tawag kayo ng 122 at sabihin niyo nandito kayo sa istasyon. At diyan sa Quezon City dati, pag nandyan sa saradong istasyon ang tao at tumawag sa 122, 3 minutes, andyan nakabalik na ang pulis sa istasyon nila. Okay, patrolya, pagro-ronda, ano resources ng mga pulis po naman ninyo? Sobra ho. Marami tayong resources. May gasolina, may sasakyan tayo, and we're still, again, continuing the procurement. May mga radyo tayo. It's just a matter of using it, you know? Mm-hmm. It's just a matter of using it dahil medyo hindi gaano napapansin sa mga nakaraan. Medyo iba ang direksyon natin. Mm-hmm. Pero sa ngayon, with the directive of the President, maliwanag ang direktiba ng Presidente. Gusto niya maraming pulis na nakikita sa kalsada. Mm-hmm. Gusto niya mabilis ang responde. O di, para maraming nakikita sa kalsada, lumabas ang pulis. Wag sa aircon, wag manood ng TV, wag nakaupo at nagkukuya kayo sa loob ng mga PCP. Mabilis ang responde. O dapat ang pulis palaging aktibo, palaging alive at nakikinig sa radyo, at oras na nabigyan ng instruction sa radyo, sila itatakbo kung saan ang krimen. Opo, ito pong sinasabi nyo na mga ronda-ronda na ito, mga patrolyang ito, ilang oras po ito doon sa duty po ng pulis, sir? Nung isang araw, nagkaroon tayo ng command conference at ipinaliwanag ko sa ating mga kababayan na talaga, sa ating mga pulis na talagang I want the duty hours to be rationalized. Dapat pakatarungan naman, hindi naman yung sobra-sobra sa limitasyon ng isang tao. Mm-hmm. So, ang maliwanag naman, hindi naman, we did not reinvent the wheel. Science and regulation states, the labor law even states that 40 hours per week ang standard na working time ng isang tao, ng isang trabahante. So that will be the initial benchmark now. So we want them to work for 40 hours per week, 8-hour shifts, 8-hour shifts 5 times a day, 5 times a week. Opo, regardless kung ito ay panggabi, pamadaling araw o regular hours. Yan naman po ay pinahati-hati na ng ating mga supervisors, mga station commanders natin, substation commanders, na ang mga patrol supervisors natin ang nag-allocate niyan ng mga resources na yan sapagkat ang ating serbisyo ay 24 oras. So, pinaghati-hatian ang 24 hours sa isang araw.